Nagsagawa ng operasyon ng Mandaluyong City Police at CSWD sa mga street dwellers sa lungsod para masagip sila sa lansangan. Exclusive nagpapatrol, Rafael Bosano. Nabulaga ang mga street dweller na nakatira sa ilalim ng tulay sa Ortigas nang bigla silang pagdadamputin ng tauhan ng Mandaluyong Police at City Social Welfare and Development Office. May ilang nagsitakbuhan sa pagkabigla. Ang iba naman, sumama na ng maayos. Ayon sa Mandaluyong PNP, isang rescue operations ang isinagawa nila para maialis sa lansangan ang mga street dweller. Para naman na malinis natin tong kahabaan ng EDSA na nasasakupan ng Mandaluyong. Pero kaninang hapon, nagsibalikan din sa EDSA ang ilang pamilyang tinangkang sagipin. May ilang pang ang mistulang hilo na dahil sa sinisinghot mula sa plastic. Giit nila wala naman silang ginagawang masama kaya hindi raw dapat sila damputin ng mga pulis. Sana huwag na kami huliin. Wala kami ginagawang masama eh. Ayon sa CSWD, marami silang natatanggap na report mula sa mga concerned citizen tungkol sa mga pamilyang gumagala sa lansangan na ang ilan ay bit-bit pati ang mga sanggol. Lubha kasi itong peligroso hindi lang sa kanilang kalusugan kundi maging sa kanilang kaligtasan. Maaari po silang maaksidente, maaari po silang maging biktima ng trafficking. Desidido ang mga pulis na ipagpatuloy ang kanilang rescue operations sa mga susunod na linggo. Nananawagan din sila sa publiko na i-report sa kanila ang mga lugar na makikitaan ng mga bata o matandang ginagawang bahay ang lansangan. Katwiran nila di baling mayamot sa kanilang pananaway ang mga ito, basta't malayo lang sila sa peligro. Rafael Bosano, ABS-CBN News. Pabalik na ng Pilipinas ang Pangulong Duterte matapos ang 3 araw na pagbisita sa India para sa ASEAN-India Commemorative Summit. Kanina, panauhing pandangal ang Pangulo sa pagdiriwang ng India ng kanilang Republic Day at nakipagpulong din sa mga negosyanteng Indian. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Sakto sa Day 3 ng pagbisita ng Pangulo sa New Delhi ang selebrasyon ng Republic Day sa India na gumugunita sa pagkakaroon nila ng sariling konstitusyon, sentro ng mga aktibidad sina Pangulong Duterte at iba pang ASEAN leaders. Pero bago pa nagsimula ang okasyon, lumabas ang balita dito sa India nang umano'y banta ng grupong ISIS kay Pangulong Duterte. Ipinagkibit-balikat lang ito ng palasyo at sinabing hindi natitinag ang Pangulo at magpapatuloy sa kanyang kampanya kontra terorismo. Bago bumalik ng Pilipinas, nakipagpulong muna ang Pangulo sa mga negosyanteng Indian at Pinoy. Iprinisinta nila kay Duterte ang 12 business agreements na magdadala ng tinatayang 10,000 bagong trabaho. Pero ang talagang binabantayan ng gobyerno ay ang pagpasok ng mas murang gamot mula sa India. Pharmexal as an organization will be committed to provide and facilitate the the supply of affordable medicine. Sa kanyang speech, ibinida ng Pangulo sa mga negosyante ang kanyang kampanya kontra korupsyon, red tape at terorismo na malaking balakid daw noon sa paninegosyo sa Pilipinas. If you do it right, I will assure you of protection. There's somebody in that office making unreasonable demands or making it hard for you to do business. Let me know. Uuwi ang Pangulo sa Pilipinas ngayong araw, bitbit ang higit 1 bilyong halaga ng investments at libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pero higit pa rito ay ang pinagandang relasyon ng India at Pilipinas na parehong nagkasundong magtutulungan sa ekonomiya at seguridad. Pia Gutierrez, ABS-CBN News, New Delhi, India. Itinalaga ni Pangulong Duterte si Commissioner Prospero de Vera III bilang officer in charge ng Commission on Higher Education. Kasunod ng pagbibitiw ni Patricia Licuanan bilang chairperson. Sa isang memorandum na inilabas noong Miyerkules, January 24, sinabi ni Executive Secretary Salvador Medialdea na tinalagang OIC si De Vera para matiyak ang patuloy at epektibong paghahatid ng serbisyo publiko sa sektor ng higher education. Bago ang kanyang CHED appointment, si De Vera ay nagsilbing commissioner ng ahensya mula September 13, 2016. Siya rin ang tumatayong official spokesperson ng komisyon. Nagpahayag ng pagkabahala ang grupo ng UN Human Rights Experts kaugnay ng pagbawi ng Securities and Exchange Commission sa lisensya ng online news site na Rappler.
Hinikayat ng grupo ang pamahalaan na ibalik ang proteksyon sa malayang pamamahayag, lalo na sa mga nagbabalita ng mga isyu na may kinalaman sa interes ng publiko. Sinagot naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag ng UN experts. Nakita umano ng SEC na may nilabag sa konstitusyon ang Rappler. Fake news daw ang bintang na may kinalaman ito sa press freedom. Ipagbigay alam din daw sa kanya kung may journalist ng Rappler na pinagbabawalang magbalita o sinisensor. Dating fan noon, big concert performer na ngayon. Binalikan ni Beat It Queen Morissette ang kanyang karanasan habang pumipila para manood ng mga concert noon. Ibinahagi naman ng lead vocalist ng American pop band na Foster the People ang Pinoy connection ng kanyang pamilya. Nagpapatrol si MJ Felipe. Pumped up at ready to rock na ang American indie pop band na Foster the People para sa kanilang concert mamaya sa Kia Theater sa Cubao. Bukod sa excitement na makajam ang Pinoy fans, kwento ng lead vocalist na si Mark Foster, espesyal ang Pilipinas sa kanyang pamilya. My dad lived in Manila for like over 2 years in the 70s, and my grandfather lived here too. So it's a cool thing to be like a third generation Foster coming back over here. It's a special place. Nagpapayat, nagpa-sexy at ready na to beat it sa kanyang major solo concert ang Beat It Queen na si Morissette. Dream come true ito para kay Mori na minsan nang nangarap. At dating concert fan ni Sara Geronimo at Regine Velasquez. Bumila po kami, bumili ng ticket. Tapos yung paghawak mo na, yung parang ito na malapit na mangyayari na siya. Mamit ko na idol ko kahit na sa stage lang. Ngayon siya na ang bibida sa kanyang Feb 20 concert sa Araneta. Espesyal ang mga bisita ni Mori, kabilang na si Arnel Pineda. I'm just really grateful it came at a time na ang dami ko nang napagdaanan din. Not just as person, but not just as an artist, but as a person as well. MJ Felipe, ABS-CBN News. Kaboses ni Badet. Badet, sampol. Pangarap! At yan ang mga balitang nakalap. Pahinga na tayo. Wag na. Pahinga na tayo sa ating malasakit sa isa't isa. Sakit sa tenga. Maihahatid natin ang pag-asa. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!